Magkano ang halaga ng isang tao? Mapagpalang araw ng Miyerkules Santo, kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pumunta sa mga punong pari ang isa sa 12, ang tinatawag na Judas Iscariote, at sinabi, "Magkano ang ibibigay niyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" Inalok nila ito ng 30 baryang pilak, at mula noon, naghanap ito ng pagkakataong maipagkanulo siya. Sa unang araw ng piyesta ng tinapay na walang lebadura, lumapit kay Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Saan mo kami gustong maghanda ng hapunang Pampaskwa para sa'yo?" Sumagot si Jesus, "Puntahan niyo ang lalaking ito sa lungsod at sabihin sa kanya, sinasabi ng guro, malapit na ang oras ko at sa bahay mo ako magdiriwang ng Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang lahat ng iniutos ni Jesus at inihanda ang Paskwa. Pagkalubog ng araw, nasa hapag si Jesus kasama ng 12. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo." Lubha silang nalungkot at nagtanong ang bawat isa, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong nagsasawsaw ng tinapay sa plato ang magkakanulo sa akin. Patuloy sa kanyang daan ang Anak ng Tao ayon sa isinulat tungkol sa kanya, ngunit kawawa ang nagkakanulo sa Anak ng Tao. Mas mabuti pa para sa taong ito kung hindi siya ipinanganak pa." Nagtanong din si Judas na magkakanulo sa kanya, "Ako ba, Guro?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." The love of money is the root of all evil. Kapag ang pera o yaman ang nangibabaw sa puso at isipan ng isang tao, nagiging sanhi ito ng pagkawasak ng maraming bagay, lalo na ang ating relationships sa pamilya, sa magkakapatid at magkakaibigan. Kapanalig, ito ang ipinakita ni Judas Iscariote. Ngayong Miyerkules Santo, inihahayag ng mabuting balita ang pagkakanulo kay Jesus ni Judas Iscariote sa halagang 30 pirasong pilak. Napakasakit na mabetray ka ng isang taong malapit sa iyo, kapamilya o kaibigan. Naalaala ko tuloy yung nangyari sa aking kaibigan who was taken advantage of by his cousin. Nagsosyo sila sa isang business venture. At dahil pinsan niya itong kasosyo, pinagkatiwalaan niya ng pera. It was okay in the beginning. But then, at some point, humingi ng malaking halaga ang pinsan niya. Tiwala naman ang kaibigan ko dahil wala naman siyang nakikitang mismanagement. So binigyan niya. Pero ano ang nangyari pagkatapos? Hindi na nagparamdam ang pinsan. Biglang naglaho at itinakbo na ang pera niya. Napakasakit, di ba? Isang taong very close sa iyo, relative mo pa, tapos ibinetray ka dahil nasilaw siya sa salapi. Kapanalig, ang pagkagahaman sa pera ang nagtutulak sa isang tao na gumawa ng masamang bagay. Nakikita natin ito sa ating paligid at lipunan. Ngayong Semana Santa, humingi tayo ng biyaya sa Panginoon. Nabigyan tayo ng liwanag sa ating isipan at puso upang malayo sa tukso. At pagkalooban niya tayo ng lakas na labanan ng anumang bagay na mag-uudyok sa atin na gumawa ng masama. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong
upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.